Fabcon. Amoy nakaka-joyful! Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan.
Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, ng pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Nagiging car-centric sila because they're not yet, kumbaga, satisfied with our mass public transport system. Of course, lahat naman ng ginhawa, kailangan mo munang daanan yung sakripisyo. Nung nagpatupad pa ang MMDA, walang nagreklamo. Maayos. Actually, nadamay lang kami sa NCAP issue na yan because ever since naman ang MMDA standalone, kapag ang taong bayan ay ma-satisfied at ma-feel yung convenience ng mass public transport, mas kukunti ang magdadala ng sasakyan. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHD. Naray Simayan At Kisses Hubson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas, ang oras alas 10:08 ng gabi. Programang ito ay rated STG. Showbiz Talk Ganern. Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending, mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika, Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Talk Ganern. Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Talk Ganern. Yes, magandang gabi Pilipinas. Hawak po namin ngayon ng beat dahil po siksik liglig po ang aming pag-uusapang mga chikahan, mga nagaganap po sa showbiz dito sa aming programang Showbiz Talk Ganun. Ako po si Gorgie Rula. At ako naman po si Morley Alinio Para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay, naman!
talaga natin ang beat, Tita Morley. Diyan ka sa Laguna, dito ako sa Pasay. Sino naman sa Arizona, USA? Tito Louie Alejandro, pasok! Coming to you live in Arizona, USA. Ako yung lingkod, Louie Alejandro, your DZRH US correspondent ng programang Showbiz Talk Ganern. Buwabat sa iyo magandang umaga, good afternoon, may mga bigat yung asaban sa ngapada, buenas noches a todos. Tito Gorgie, Tita Morley, iba-ibang Yes. time zones natin, Delta UI. Worldwide! Yes! Yes, Gogi. Yes, Tita Morley! Kamusta naman dyan? Ako okay naman. Sobrang Diyos okay ko. ka, alam ko. Oo, Diyos ko po, Lord. Ang mga pinagdadaanan namin, mga ma-onders na bading. Sa totoo lang. Lalo na't kung may mga tao kang minahal, na syempre, as much as possible, ayaw mo silang mapahamak. Naku, Tito Louie, oo. Or masasaktan. Si Tita Morley po ay isa po dyan. Isa po siyang huwarang ama. Yun na. Huwarang mamamayan ng ating bansa. Yun na. Hindi na ako sure bilang kaibigan. Alam mo na, Tito Louie. Ay, nako. Pero ako, sure ako kay Tito Louie. Love na love tayo ni Tito Louie. Dahil Ako naman, nagbibigay siya ng oras talaga sa atin. Umaga Totoo tayo, lang. umaga ngayon sa Arizona. Pero eto, Talagang nagising siya. gigising kita mo, parang bagong gising talaga siya. O kita mo, pro, ang beauty Oo. talaga iba. Di ba? Kaya po, Anong oras ngayon dyan sa Arizona? ano oras niya ngayon, Tito Louie? Kung alas 7. Alas Magigising ka ng alas 6. Magla-live ka ng alas 7. Matutulog ulit ako ng alas 8. Parating ang mga gardener mamaya. Ay, Ako gardener. mag-istorbo sila, ha? Gardener. Yung mga gardener mo, mga Meksikano, Tito Louie? Oo, dahil. At guwapo. Oo, ganun yung mga Hindi gardener. hindi na lang ikaw nag-ano ng mga garden mo, ng mga halaman mo. Ako nga May nagtanim mga- ako dito. Alam mo, nagtanim ako ng okra. Oo. Ano na sila, isang tangkal na. Ay, bongga. Oo, syempre, dahil alam naman sa dami ng mga ino-okray ni Tita Morley, nararapat na magtanim siya ng okra. Nagtanim ako ng okra. Ang galing. Ang galing-galing mo, Tito Gordy. Oo. Talagang naipasok mo Okra. yan. Nagtanim Reyna. ng okra. Reyna ng Ang okra, madaling lumaki yan, madaling tumubo. At Ang okra kasi 'di ba kahit Ang hindi mo ano, 'di ba kahit hindi mo siya diligan, kahit hindi mo siya pagkatanim mo lang nabubuhay hayaan siya. mo na siya mabubuhay na lang, mamumunga na lang Nabubuhay siyang siya. kusa, 'di ba Tito Louie? Mm-mm. Oo, Tito Morley. Oo. Ako gusto ko talaga magtanim-tanim din eh. Nakaka-relax sa totoo lang ang pagtatanim. So, na-relax ka naman dyan. Medyo nakalma ka, Tita Morley. Oo, nakalma ako. Parang nadeyo makalma ako. Nadeyo makalma ka. Oo. Sir Deo, magandang gabi po. Salamat po. Magandang gabi. Salamat po sa blind item. Uy, in fairness, Para ko nang magtanim dyan ng makahiya. makahiya. Saan? Sa bahay ko. Oo, kasi dapat naman talaga dahil wala ka nang hiya, dapat ipakita mo man lang sa Hindi, makahiya. iririgalo ko sa'yo. Ay, Para hindi sabihin sa'yo na day. Hindi bibigyan day. kita. Hindi day. Pero ang alam nyo, yung makahiya, kahit hindi mo naman itanim yun, di ba kusa na lang tumutubo? Damo yun. Oo, damo naman Ang gusto ko siya. itanim talaga pala, pansit-pansitan. Pansit-pansitan is... Damo rin yun pero Parang yun, nakakagaling daw di ba yun yun yung hinahalo sa mainit na tubig tapos iniinom? Oo. Sa umaga? Kaya kinakain na parang ensalada. Oo, Maganda daw gano'n. yun. Oo. Pero sa totoo lang, alam mo, Tita Morley, dapat kasama kita kanina. Kasama ko na lang tuloy si Bobby Ferrer. Siya na lang Ay, gumamit. sinabi na ang aatong pa bukas. Oo. Ewan ko hindi sumagot si Jemuel. Good luck sa kanilang dalawa bukas. Pero eto, kasama ko si Bobby Ferrer. Tito Louie, di ba naalala mo, nakasama ka sa amin one time sa VLF na mga stage play? Yung nagpa-picture ka yes. pa noon kay sa GSIS. Oo, hindi bukod sa GSIS, dito malapit sa CCP sa Black Box. Nagpa-picture ka Meron din noon pa. kay Oo, diyan malapit. sa sexy Walking actress.
actor. yes. Oo, kay Galano. Sino ngayon? Basta si Galano sa something na sexy actor. Anyway, ito pong pinapakita namin ngayon ay ang mga kuha ko po sa pinanood namin sa technical dress rehearsal ng mga stage plays na ipalalabas po sa VLF 21, Hubot Hubad ang kanyang title ngayon. Ang mga iba't ibang mga stage plays mo na pinanood namin, ilang set A, set B, set C, set D yan. So, ang pinanood ko kahapon ay set B, pero isang play lang ang naabutan po, pero napakaganda. Simulan po natin dito sa Taksyapo. Alam niyo yung Taksyapo? Ito po. Nagawa yan ni John Lapus ang nagsulat. Ang bida po dito sa Taksyapo ay si Mosang at saka si Christian Bables. Napakasayang stage play pero may kurot din sa puso pero maganda siya. At alam ko mayroong pinatatamaan dyan si John Lapus sa kanyang sinulat. Siya ang playwright dyan sa Taksyapo. Ang ibig sabihin sa Taksyapo ay ito'y salitang Kapampangan, di ba Tita Morley? Oo, parang kapag parang mura yata yan. Parang nabibwisit ka or bwisit ganon, Taksyapo. Ito ay nakikita ito sa isang restaurant sa Tarlac na kung saan ay may mga plato, mga baso, mga bandihado. Parang nakapunta na tayo dyan dati, Gordy, no? Oo, yung kainan, yung parang Isdaan ba ang title, ang pangalan nung ng tapos may kainan pa dyan di ba? Yes, na masarap yung kanilang pagkain. May babasagin yung mga plato-plato. Kung meron ka mga babayaran mo, magbabayad ka para doon mo ilabas yung galit mo, mga tinitimpi mong nararamdaman mo kung saan man, sa kapwa-tao o sa kanino man, sa pamilya, kaibigan o kung sino man, at doon mo ilalabas. Pwede mong isigaw at sabihin mo. At ang pinaka-the height ng kapag hindi ka pa naka-move on or nandun pa rin yung kinikilig mong galit, TV ang babasagin mo. Bibigyan ka ng ano ba tawag nito, ng bat, at babasagin mo hanggang sa madurog ang husto ang telebisyon. So yun yung pinakadahat. Babayaran may halaga yun ng bawat gamit diyan na babasagin mo, plato. Ako gusto kong basagin mukha. Di ba? Kita mo talaga kung sino ang pinaka-violente, di ba? Sa totoo lang. Oo. Ang ganda rito ng Taksyapo. Wag mo i-miss yan, Tita Morley. Mayroon ka rin diyang marirelate na mga tagpo dito sa stage play na yan. Tapos kanina naman po, 3 kasing stage plays yan. So hindi ko na pinanood yung panghuli kasi malate ako dito. So first and second lang. Yung una ay ang stage play naman na Elihiya. Elihiya po ang title. Siya ay Tagalog. Elihiya? Yes, Tagalog ng eulogy. Tito Louie, ano ibig sabihin ng eulogy? Ay pahimakas, pagpapaalam. Parang ganon. Diba? Oo, parang ganon. Ito ay eulogy ito ng mag-ama. Yung parang narrator diyan, ang narrator diyan ay isang anak na may mga dinadala siya, may kinikimkim siya o may mga galit siya or mayroon siyang nararamdaman or mga tinatago kung ano man ang galit niya or mga bigat sa dibdib na nararamdaman niya sa kanyang ama. So, dalawang mag-ama dito ang umaarte dito sa kanyang kwento ng kanyang dula. Ang isa pong mag-ama dito ay si Direk Carlito Sigionreina at ang si Rafa Sigionreina. Silang mag-ama talaga sila dyan. Tapos, ang isa naman ay si Dennis Marasigan pero hindi niya tunay na anak yon, yung kanyang kapartner na anak niya, gumaganap na anak niya, na doon nila inilalabas yung mga nararamdaman nila sa bawat isa. Kasi iba, di ba, I'm sure agree ka, Tito Louie, Tita Morley, na iba yung nararamdaman or iba ang pagmamahal or kung ano man ang nararamdaman ng isang anak sa ama kung ikumpara sa ina. Di ba? Iba yun. Iba. Pero kung ang pagbabasihan, Gorgie, yung pagmamahal ng ama, pagmamahal ng ina, nasa gay yun. Yung dalawang katangian na yun. Nasa ano? Kasi nasa gay. Sa mga kagaya natin. Okay. Kasi tayong mga gay, nanay tayo, tatay tayo. Sa makananay. Makananay talaga. Kaya mas malalim tayo kung magmahal. Dahil ramdam natin at ginagawa natin ang tungkulin ng isang ama
At the same time, tungkulin at pagmamahal din ng isang ina, ginagawa din natin. So, mas malalim. Kung parent na, kung yung magulang ay isang gay, ibig mo sabihin. Yung mga magulang ay isang gay, mas malalim yun. Oo. Iba-ibang kaso yan. Iba-ibang kaso. Oo, Ito ibang naman, kaso yan, oo. ito naman kasi, iba-iba yung usually sa parehong lalaki or tunay na lalaki na mag-ama, iba yung kanilang samahan. Hindi sila masyado, karamihan naman talaga, hindi sila masyadong expressive. Yung tatay ay hindi niya masyadong sinasabi talaga yung totoo niyang nararamdaman sa anak niyang lalaki. Tapos, or kaya, ang parang may mga iba ring tatay na gusto niya magiging kagaya niya yung kanyang anak na lalaki. 'Di ba may mga ganun, Tito Louie? Tapos Meron ganon. Oo. Pero in real life, hindi dapat may choices ang tao sa kanilang mga magulang. Dapat pantay-pantay ang pagmamahal ng anak sa magulang. At the same token, yung mga magulang, ganoon din pantay din pagmamahal nila sa yung mga anak ninyo. Kasi sa mga mag-ama, lalo na't kung lalaki yung anak mo, iba yung usapan iba yung kwentuhan ng nanay at ang ang tatay at ang anak na lalaki. Kung ikumpara mo sa anak na lalaki sa nanay niya. Di ba? At doon nagkakaroon naman problema. Balikan naman natin, Gogi. At doon naman nagkakaroon ng problema kung ang tatay mo ay gay. Kasi ang tatay mo hindi makarelate doon sa mga personal na mga personal na usapang lalaki. In general, itong pinag-uusapan natin, Tita Morley, iba-ibang kaso kasi. Iba-ibang kaso rin naman sa gay. Kasi ako habang pinapanood ko, nire-relate ko rin kasi ako, syempre may anak ako, kahit sabihin mo pang hindi mo naman tunay na anak, pero ay, may anak ka ba? Kala ko virgin ka pa. Oo, virgin po talaga ako kasi nga inadapt ko lang naman yung anak ko, kaya hindi talaga ako nabuntis. So, so hindi naman po ako dumaan talaga sa ganon, Tita Morley. Pero hindi kasi, doon ko nare-relate kasi, as much as possible, ako kasi gusto ko tuloy-tuloy yung communication ko sa anak ko. Tuloy na kumusta ko until now, until today, until up to this day talaga, ay kahit as much as possible, sinisikap ko na katulad ganun ng umaga, nagkwentuhan kami na nagpapaturo ako sa kanya ng mga kilala na sikat ngayon ng mga kabataan. Pati yung mga terminologies nila, hindi na ako makaka-relate. Like sabi ko, ano ang KOL? Ano yung KOL na, tala mo, nakalimutan ko na naman tuloy, ibig sabihin ng KOL, na ang bilis niyang sinagot talaga. Pati yung mga, pati yung mga iba nilang mga dati, key opinion leader pala ang tawag doon, yung KOL. Key opinion leader, parang influencer din. Mga vloggers, ganyan. So, KOL din sila. So, yung mga kilala nilang mga sikat ngayon na mga kabataan, ay sila lang nakakilala. Tayo, hindi na tayo makaka-relate. Hindi na natin kilala. So, yun ang mga tinatanong ko sa kanya kanina. So, ito rin, sa stage play na to na Elihiya, ay natatalakay yung nararamdaman ng anak na lalaki sa kanyang ama na hindi nila na-express sa isa't isa. Na sobra akong isa sa mga nagkaroon ng kurot talaga sa puso ko, yung sinasabi nung anak na sabi niya, ang mga ama daw, ang pagmamahal ng ama ay parang isang barya na hinuhulog sa alkansya na hindi nyo nakakalimutan, hindi nyo nakikita at hindi nyo nararamdaman. Malalaman lamang ninyo yun kapag nabasag na ang alkansya. Yun ang sinasabi niya. Doon mo lang makikita at mararamdaman ang pagmamahal ng isang ama na parang isang barya na inihuhulog sa alkansya kapag nabasag na ang alkansya. At doon mo na maririnig ang pagkalansing ng mga barya. Ganun yung sinabi niya. So, sabi ko, parang pwede nga, kahit ako, hindi ako lumaki sa tatay at never ko, hanggang sa tumanda ako ngayon, never ko nakita yung tatay ko. Baka nung bata ako, pero kahit papano naramdaman ko, Day Crayola talaga kaming dalawa ni Bobby. Ito yung talagang nararamdaman mo yung nasa loob ng isang anak para sa kanyang ama. Talagang nakakaiyak talaga at magaling sila dito. So, congratulations po dito sa lahat ng bumubuo dito sa Elihiya na sinulat po ng magaling ding direktor na si Dustin Celestino na may pelikula siyang malapit na rin ipalabas, I think sa June 3, itong habang nilalamon ng Hydra ang kasaysayan, ay siya rin po ang nagsulat nito.
ditong si Dustin Celestino. Ang sumunod po, ang kanina bago ako tumuloy dito, ay ang dula naman na pinamagatang Betamax. Ito po'y parang kakaibang pagtalakay on ano nga ang termino dito? Harassment, sexual harassment. Ganon. Na ang tingin niya sa mga taong nakikita niya ay mga baboy. Yun pala may mga kababuyan na silang ginagawa. It's either ginagawa nila sa kapwa Ang or Betamax ginagawa sa kasi di ba kanya. nauso yan way back 80s, 90s, di ba? Pero di ba yung Betamax yun yung dugo ng manok ba na ginagawang Ay, parang magkaya mga iniisip natin, yung Betamax na sinasabi ko naman yung ay Betamax talaga, oo, yung gadget na luba Yung siya. Betamax naman ang sinasabi mo naman, yung bituka ng manok. Oo, hindi dugo, di ba dugo ng manok yun? Ay, dugo ng manok. Manok, oo. Kaya dugo ng baboy na iniihaw. Yun siguro nga. Kaya siguro nga Betamax kasi nga tingin niya talaga sa yung mga baboy. So, kakaiba rin siya, natatalakay at magagaling talaga mga performance. Kaya dito mo talaga mapupuri ang mga artista na nag-stage play kasi magagaling talaga sila. Yung alam mong wala kasi 'di ba walang take 2, walang take 3. Hindi mo pwedeng ulit-ulit, dapat tuloy-tuloy ka pa rin. 'Di ba? So isa nga doon, kanina pagkatapos ng performance itong Ilihia ay kinakunan namin yung huntahan, of course, yung nandun kasi si Bebeth Ortesa at ang anak niya na anak niyang babae na nagsuporta dito sa stage play nito, saka kay Direk Carlito Segun Reyna at kay Rafa Segun Reyna. Ito po yung aming chikahan lang sa mag-amang Carlito Segun Reyna at si Rafa. Ito po. Ano ba kayong mag-ama kahit pa paano? Wala naman hong mga kinikim or whatever. Siya may issue siya. Wala. Kasi never niya pinanood yung basketball games nung bata ako. So, hindi siya madidisappoint sa bad games. Wow! At least, no. Pero how was the experience there? That's great. It's great. Kanila kasi nga, ang kwentuhan kasi dyan, ang nang mag-ama ay first time na nanood nung tatay sa basketball game ng anak niya, pero never nakapagpuntos yung anak niya. So parang hiyang-hiya yung tatay so sa kanyang anak na hindi nakapagpuntos. Mahilig pa naman sila sa basketball. Yun lang naman din yun, at sabi ko kung nakarelate ba silang mag-ama doon. Anyway, yan po. At ang isa namang stage play, itong Footprint, ay sinulat po ito ni Jerome Canlas, ang kuya po ni J.M. Canlas, na yung 17-year-old na kapatid ni Elijah Canlas na nagpatiwakal. So, medyo mabigat din yon, pero hindi ko yun naabutan yung stage play. Naabutan ko na lang yung last part. At ang gumaganap doon ay si Meryl Soriano, nanay siya dito ni Elijah Canlas. Si Elijah Canlas din ang gumanap, mismo yung anak, na kasi parang pagpupugay nila ito sa kanilang kapatid na mayapa, si J.M. Canlas, na dahil nga ay sila ay ito nga ay kwento ng depression ng mga kabataan sa ngayon na dumadaan sa depression at iba hindi kinakakayanan dahil walang paggabay mula sa magulang, ay humahantong sila sa pagpapakamatay, sa pagpapatiwakal. So ang sabi ni Meryl bilang isang ina ay sabi niya, dapat daw talaga na bantayan ng mga anak, ng mga magulang ang kanilang mga anak, na minsan sila'y tahimik lang, kahit sabihin na okay ako daddy, okay ako mami, pero huwag daw kayo maniwala pag sinasabi lang okay lang sila, dahil maaaring meron pa silang tinatago or kinikimkim or dinadalang bigat sa kanilang loob, at hindi na sinasabi, at kapag wala silang ma-express, wala silang mapakakausap, ay yun, umaabot sa ganong sitwasyon, 'di ba, na tinatapos na lang nila yung kanilang buhay. So sabi ni Meryl, siya kasi do may anak na siya, yung panganyang anak si Eli, anak niya kay Bernard Palanca, 18 years old na pala ito. At sabi niya minsan dumadaan din daw sa depression, at kaya talagang tinututukan niya at binabantayan niya. Kaso si Meryl ay aminado na meron siyang bipolar, diagnose siya ng may bipolar siya. At open daw ito sa kanyang anak. Heto po ang pahayag ni Meryl Soriano. Yes, 18 na si Eli. May ganda 18-year-old na ako. Nakakaloka. Kapangalay pa. Yes, kaya nga talagang anak ko siya.
I think kasi si Eli naman, he knows na mayroon akong bipolar disorder. Kumbaga, I've been so open to him. And lagi ko sinasabi sa kanya, ako ay yung kakampi. Diba? Ako ang makakaintindi niyan. So if you need help, wag mo akong kakaligtaan, nahingan ng tulong. Because I'm the first person na makakatulong sa'yo. I will do my best to listen. Kahit listen, diba? And offer you help. Ayan po ang sinabi po or dito ni pahayag po ni Mel Soriano. Anong masasabi mo dyan, Tita Morley, bilang isa ring magulang? Well, buti naman tatapat siya at nagsasabi siya ng katotohanan na may bipolar siya para maintindihan siya ng kanyang mga anak. At kung hindi siya magtatapat, hindi siya maiintindihan. Pero nagkakaintindihan silang mag-ina di ba? Pareho lang sila dahil naman talaga ang dapat ang Gorgie, yung magkaintindihan yung mga magulang. Kaya lang minsan may mga anak na parang ayaw nilang, akala nila kapag ang magulang nagsasalita sa kanila, kinokontrol na sila. Iba na ang dating sa kanila. Kinokontrol na sila. Yung parang gusto nilang kumuwala na, hindi mo naman kinokontrol, pero nagsasuggest ka lang. Iba kasi yung pangongontrol, dapat suggest. So, ang naging nangyayari, gusto ipakita minsan ng mga anak nila na malakas sila, hindi sila kaya, may sarili silang desisyon. Doon nangyayari yung mga bagay-bagay na minsan hindi pa magkasunduan. Dahil iniisip ng anak na kaaway nila ang kanilang magulang. Hindi na madalas na nangyayari. Sa halip na isip nila na, ito ginawa ito ng aking nanay, ng aking tatay para sa akin. Pero sa halip na gano'n ang isipin, ang iniisip madalas ng mga bata, ay, masama naman ito ginagawa sa akin ito, kinokontrol naman ako nito, hindi ko ang gusto ko. At the end of the day, marirealize silang mali sila. Iisipin nila na hindi pa rin sila hihingi ng sorry. Ba't ko sasabihin nila na desisyon ko to? Ganun, pero at the end of the day, yung magulang pa rin ang nagsasuffer. Kasi may ganyan mga pangyayari. Iba-iba tayo sitwasyon Pero ako bilang isang magulang, kahit na nagkakamali yung mga anak ko, iniisip ko pa rin na mahal ko pa rin sila. Pag may magkakamali sila, pinatatawad ko sila. At kung kailangan nilang tulong ko, nandiyan ako. Pero para pakialaman yung mga desisyon nila at sabihin naman, yan mali yun. Malalaki na sila para pangunahan pa natin sila sa mga gusto. Oo, Tito Louie, mahirap, isa sa pinakamahirap talagang profession din talaga ang pagiging magulang, pinakamahirap na trabaho pagiging magulang at kung paano mo unawain ang iyong anak na darating yung edad, darating yung oras or panahon na sila na mismo ang magde-decide at hindi na sila susunod sa iyo. Diba? Ang magandang ehemplo dito, yung relationship ni Candy Pangilinan at saka yung kanyang anak. Ang ganda ng tingnan, ang dalawang yan, nagtutulungan silang dalawa at considering na it's a fact that yung anak ni Candy ay mayroong autism spectrum. And yet she is actively involved yung mga ginagawa ng kanyang ina. Lalo na kapag nag-vlog sila, malalaman ng mga tao ang pangyayari at kung paano ang pagtrato ni Candy sa kanyang anak kapag nagtatantrums yung bata. At ang maganda yan na ehemplo sa mga tao na mayroong pinagdadaanan na katulad nila. At doon mo nakikita kung gaano kagaling na ina at ang pagrespeto ng kalagayan ng kanyang anak si Candy Pangilinan. At going back to the title, tatlong stage play na yan, Tito Corley, it's a bit confusing at very eye-catching kasi ang sinabi mo kanina title ay hubot-hubad. Ang ganda-ganda naman pa. Ibang iniisip ko kapag sinabi mong ang title tatlong stage play na yun ay hubot-hubad. Kaya, iba naman pala, ang ganda-ganda pala yung set ABC na sinabi mo. Pero, bakit nga? Sino ang merong concept na tawagin hubot-hubad? Ganun talaga ang Virgin Love Fest. Every year, every edition, kasi sa 21st edition niya na ngayon So, every edition, may title talaga, parang umbrella title siya. So, parang umbrella title siya. So, under doon ay ang 12 stage plays na panunuuri natin. So, yun po ay every hindi ko na maalala yung ibang mga titles before may mga iba-ibang mga ginagamit nilang title. Pero this year ay ginamit nila ay hubot-hubad. Siguro parang ito'y nagtatalakay sa talagang katotohanan ng buhay. Walang pagtatakip,
walang pretensyon or walang pagtatago, kundi ito'y hubot-hubad nyo siyang ilalantad at ipapakita. Di ba? Ako ba Yun. naisip ko sa hubot-hubad talaga. Akala mo Viva Max. Akala mo Viva Max. Oo, parang pang-Viva Max na. But anyway, ayun. May nagtanong nga sa amin bakit hubot-hubad? May maghuhubad ba dyan? Sabi na. Kaya tuloy, abang-abangers din kami. Malay mo baka may maghubad naman talaga. Alam mo, Nasa sa stage tutulong play. hubot-hubad na yan, Tito Louie, Tito Gorgie, sabihin nyo nang napaka-hypocrite ako. Pero nung nanood ako noon sa nitong Vince Tanyada. Dante Balboa. Si Dante. Yung ng kanyang yung tatlong, 8,000 piso. Piso. Nakahubad yung mga lalaki. Oo. Oh, parang hindi naman sa pagsusorry pero nakakasiwa rin pala yung ganun. Oo. Oo, nasiwa ako. Although bilang gay, okay sa akin. Kaya lang Ikaw ba nasubukan mo na umarte sa stage, Tita Molly, yung sa stage play talaga? Oo. O kung halimbawa, kailangan bigat ng role, maganda. 'Di ba? Pero kailangan mo maghubot-hubad. Gagawin mo? Sino ka partner ko? Bakit kailangan may partner? Kung sa kwento naman, napahubad ka lang, wala kang kasama doon. Ay, ayoko. Kailangan may partner. Hindi ko tatanggapin yung offer. Naalala ko tuloy, merong isang sa isang stage show din, yung isang fashion show, na may parts na nakahubot-hubad yung mga kalalakihan. Nalaman daw nila dun sa mga models nung kung sinong Badang Gersi. Kasi nung nakahubad na, merong mga tumelag. merong mga tinablan. Hey! Diba? Merong mga nag-init, kumbaga. So parang ibig sabihin, di sa tunay na kapwa lalaki lang naman nakita mo, diba? Kaya nadala sila nung may mga nakita. Kaya alam mo na, ay, girl ito. Parang si Tita Morley din. Yun ang gusto niya. Ano ba klaseng fashion show yan na maghuhubad? Meron kasi first part, ang tawag, Parang pelikulang ganyan si parang parang oblation run ang tawag nila doon. Alam mo, Gorgie, Tito Louie, parang may pelikulang ganyan si Ogie Alcacid na pumasok sa seminaryo. Tapos may pagsubok yung mga seminaryo. Yung mga seminarista may pagsubok. Binulan sila ng babaeng nakahubad. Walang nagkalembang. Ilang kalembang yung chuchu yung chairman Tapos dahil si Ogie Alcacid, siya lang ang kumalembang. Ibig sabihin. Ibig sabihin din siya na malisyoso daw si Ogie Alcacid. So si Ogie Alcacid, pinaghubad ngayon. Nagkalimbangan ng lahat. Alala ko yata, parang may ganun yata. Oo. Parang may ganun. Oo, may ganun yata. Oy, bago natin batiin ang ating mga nanay at mag-greet tayo sa ating mga suki, ito, pagbigyan lang muna natin. Ay, happy birthday uli sa boyfriend Dirina Alcantara Meli na si Chris Hughes. Pinadala niya sa atin ang mga birthday pictures nila, ng mga birthday celebration, ng kanilang pictures. Kasama dito ni Rina ang kanyang boyfriend na nag-birthday, 60th birthday, at ang parents daw nito ni Chris Hughes na galing United Kingdom. So, happy birthday po, Sir Happy Chris. birthday po. Yes. And of course, napadala rin si Florbe Fernandez na nakikinig na sila ni Nanay Linda Azonza. Ito po ang mag-inang Florbe Fernandez at Nanay Linda Azonza na parang may flowers pa. Siguro Mother's Day ito. May flowers pang hawak si Nanay Linda Azonza. Magandang gabi po, Nanay Linda Azonza. Okay, diretso na natin sa ating mga nanay. Oy, nawala si Tita Morley. Naputol si Tita Morley. Pakitawagan uli. Tito Louie, ang ating nanay. Of course, ang mga nakaantabay na nanay natin na minamahal natin na sumusuporta sa atin lagi, araw-araw. Mami Sherry Ramirez. Of course, Mami Sherry. Ang kanyang napakaganda at matalino, smarting anak na si Joyce Ramirez. Of course, Norma Karingal at kasabi mo lang kanina, ang number one fan natin talaga ay Nanay Linda Azonza. Of Nagalit kay Florbe Fernandez, Yes. Kapag malilate siya.
Oo, Nanay Linda Zonsa. At of course, si Connie Tan Aguilar na kanina pa rin nakatutok sa atin. Francisco Antonio Ramirez Garcia, of course. Joel Yap at saka Eric Angeles andun nakatutok lang sa atin. And of course, Cesar Will at Marilu de Guzman. Maraming salamat. Wow. Frank At of Crawford course, ng Canada, ha? Frank Crawford, of course. Si Tita Aida Espiritu. Hello, magandang gabi po, Tita Aida. Yes. Si Miggy Faller Villa, kanina pa rin nakatutok. Of course, Arina Alcantara Meli. Shari Picho, dyan po sa Seattle, Washington. I think sa Seattle nung isang araw si Noel Ferrer. Nasa Amerika ngayon si Noel Ferrer. Yes. Vasey Bunsoy, si Arco Fiete. From Zamboanga City. Magandang gabi sa inyo dyan. Si Jojo Maquindoran Mabalot. Mainit pa rin ba dyan sa United Kingdom, sa Nottingham? Super init pa rin ba? Si Mami sabi ni Rina Alcantara Meli, mi Mami de Zamboanga tambien. Familia de Strong, Ledesma. Yes, Ronnie Cruz sa San Juan City. Edna Rodriguera, Ligaya Angki, nakagigising lang dyan sa napakalamig na Alaska. Si Gina Sembrano, pag naging tatay ka, kuya, pag naging tatay ko, kuya ko, tito ko, kayong tatlo, I'm so lucky. I'm the happiest person in the world. O, diba? Ginawa tayong tatay ni Gina Sembrano. Tess Panilan, hello. Tristan Wyatt Gulay, hello. Onika Iha ko, hello. And of course, si Lorelen Tagle, maganda raw ang signal ngayon. Ligaya ang kisabi niya, hubad sa katotohanan, hubo is kawalang muwang. Malalim ang ibig parating sa manonood sa tao at sa lipunan. Tita Becky Villanueva Tezuka, magandang gabi dyan sa Japan. Alice Morris, hello sa inyo dyan. And si Marshall Uy, okay na ba si Tita Morley? Nandiyan na ba? Okay, Tita Morley? Andiyan ka na? Go! Hello? May babatiin ka pa, Tita Morley? Para nawawala. Hindi, okay, Nawawala. Tita Morley, naririnig. Okay. Dinig ka namin. Ay, syempre. And of course, si Arnel Rilampago, dyan sa Kalibo, Aklan. Hello. Ay, batiin ko muna mga kaibigan natin si Magnolia Lumba. Ayaw batiin natin. Ayaw Si ng Marcel mga suha Marcelo. na napakasarap. Oo, ang sarap ng suha, di ba? Oo. Si Marcel Marcelo. Ayan. Sino At pa? yan, ang kaibigan natin. Si Beatriz Yoyaw, Dave Yoyaw, si Bastian Rodriguez, Esther Rodriguez, batiin natin si Weng Roger, Boy Roger, Gina Opa, Melanie Tulumbarit, ang mag-asawang Tess Dangla at Tuel Dangla, at syempre pa batiin natin si Ana and Nestre Cruzado, ang ating mga kaibigan na yan na mula pa sa Elementary High School ay ating ng mga best friend. Ayan. Yes. Ang mating posita sila na Tito Ong ng District 1 Tondo, Maynila. Okay. Yes. At happy birthday daw, pinapabati ni Connie Tan Aguilar ang kanyang pamangkin na nagdiriwang ng kanyang kaarawan, Adrian Tan. Happy birthday, Adrian Tan. Ito, Gorgie, speaking of birthday din ang ating kaklase ng high school, Don Medina, who's watching us right now in Honolulu, Hawaii. And of course, ang ating mga supporters sa Ilocos Norte, lalo na ang Lawag City, si Mami Gran, Araceli Mandac Lasso, Ding Ray at saka Grace Lasso, Norma Albano, nakatuto na kanina pa, Lisa Ventura Tomas, Mariel Denon Reyes, at Tony Sedico Cruz, at saka Dexter Pasion, and of course Tina and Lando Ruiz ng Honolulu, at Yolanda Acobago. Maraming salamat sa inyong lahat. Yes, magandang gabi po. Eto po, kanina naman, bago ako tumuloy kanina sa Black Box, sa Black Box ng CCP Theater, ay para manood nga ng VLF, ay galing naman ako sa 4th anniversary celebration ng VIP 88 or 88 VIP. Ito po'y ang kumpanyang under po dito, nakapaloob dito ay ang yung Juan Pay, Juan Collab, Juan Meds. Yes, yung nakausap natin. Ay, nandun ang mga taga-Arizona, Tito Louie, kanina. Oo. Nandun si Tita Nati. Nagtayo siya na bukas ay magbubukas ang kanyang Juan Meds sa May Paco, Manila. Inimbitahan nga ako doon na pumunta pero sabi ko hindi na kayanin sa schedule dahil nga po may pupuntahan kami Tita Morley, tapos tutuloy pa kami sa isa pang sa SM Manila ni Tita Morley bukas. Kaya po ay
tinanggihan ko na hindi ko makakover doon sa opening press. Bibigyan tayo ng materials ni Iman Isturco. Nandun din si Eric Quezon. Eric Quezon ang endorser po ng Juan Meds at nagbigay siya ng pahayag diyan. At saka si Iman Isturco. At nandun po ang iba't iba pong mga kumpanyang nakapaloob dito. Yun nga, yung Juan Pay, Juan Collab, Palit.ph at saka yung Juan Meds na ini-endorso nga po ni Eric Quezon. Under pa dito sa Juan Collab ay ang kumpanya ang isa pa sa mga negosyo ng magkakapatid na Quezon, si Epi Quezon, itong ano nga to, yung Mang Pidol's bake shop na masarap. Meron pa rin yan, ang sarap ng binibenta rin nilang peanut butter diyan, Mang Pidol. Oo, peanut butter. Pidol's pala, wala Mang Pidol. Pidol's Bake Shop. Pidol's Bake Shop. Pidol's Bake Shop. Peanut butter. May peanut butter. Hindi ko pa natikman yung peanut butter. Ang tikman ko lang. Kunain ko katatapos ko lang kainin ng merienda. Ay talaga, kanina po ayan, andyan makikita mo dyan, medyo malayo lang Tito Louie kasi andyan yung mga taga Arizona, USA. Nandiyan sila, nag-umuwi talaga dito para sa celebration na iyan. At yun na nga po, yung kanyang Pidol's ay under na rin sa Juan Collab na kung saan ikikerry nila, at dyan sa Juan Meds ay ititinda na rin ang mga tinapay ng Pidol's Bake Shop. At sabi ni, sa Monday ko na i-chika sa inyo, iba pang pinag-usapan namin ni Eric Quezon, pero natutuwa lang daw siya na hanggang ngayon, hanggang sa Gen Z, ay alam or karamihan sa mga taga-Gen Z ay kilala nila si Dolphy. Dahil nga nakikita sa social media, nakikita sa mga pinopost sa mga account ng mga nire-replay ng mga eksena sa John and Marcia, yun sa iba pa mga sa Home Along the Riles. At yun na nga, malapit na po mag-showing din yung pelikulang Home Along the Riles, The Reunion, ng lahat po ng mga cast ng naturang sitcom, at binuo nila itong pelikula sa ilalim po ng produksyon ni na Vandolph at saka ni Boyto Quezon, na si Boyto Quezon din ang nag-direct ng pelikulang ito. So sabi ni Eric Quezon, nakakatuwa lang na dala pa rin nila at nakaka-proud na dala pa rin talaga nila ang legacy or yung mga naiwang karangalang ibinigay sa kanila ng kanilang ama na si Dolphy. So yun po. Speaking of karangalan, Gogi, sobra ako natuwa naman kay Jojo Abellana dahil next niya ako na kung saan nagpasalamat siya dahil napakaganda ng ang feedback ng aming interview na ilabas ko nga kahapon sa YouTube na ngayon ay napakataas talaga ng views. Maraming salamat po sa lahat po na nanood ng aking episode na Jojo Abellana, at panoorin niyo po ito para malaman niyo kung bakit nag-text sa akin si Jojo Abellana ng pagpapasalamat. And I think hindi na naman siguro si Jojo Abellana, Tita Morley, kasi sabi ko nga sa'yo, na-miss ka na talaga ng mga viewers mo. So, nung actually karamihan sa inyo gusto na ngang lumipat sa akin. Kaya nung nakita nila wala namang laman ang YouTube ko, na parang pinabayaan ko na naman, tinamad na naman ako. Wag na nga, balik na tayo kay Tita Morley. Diba? Okay, bago natin sagutin ang tanong ni Beng Mahadera tungkol sa kay Bea Alonso, eto muna, kailangan po nating magpaalala po sa ating mga misis. Ready yung kay Tita Morley? Sis, mas masarap sa tenga ang tunog na malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus ng daliri, alam mo walang bahid kasi yung tunog. Yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste may double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bacteria pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero o plastic linis, fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Gorgie po ito, a proud user of Smart Dishwashing Paste. Mami, laundry day na ba? Kunot noon na naman ba sa makapit, madikit, at malupit naman siya? All you need is pride. Bakit pahihirapan ng self
Kung sa Pride, easy and worry-free ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitinding mancha based on taste, chocolate, mud and sebum on cotton. Gawa ng ACS to. Yes! Tita Morley, ang paalala? Sayang hindi nakikita ng mga kaibigan natin ng ngipin ko na pagkaputi-puti. Siyempre, ito ay gawa ng Swiss Dental Clinic na pag-aari ng maganda at kaakit-akit na doktora, Analisa Porras Ansa. Yun lang muna. Yes! Ang atin namang mga listeners sa YouTube, hindi pa rin maka-move on kay Tito Louie. Di ba, Tito Louie, kung ano-ano mga sinasabi nila, ginugulo mo raw ang Senado. Sabi ni Ronaldo Andres. Si Bentong, hello sa inyo. Bentong ba to? B3 Entong. Ganon. Sumuko ka na. Sabi, Tito Louie, sumuko ka na raw. Sabi ni Ronaldo Andres, hindi pa maka-move on. Di ba? Punta ako sa Arizona. Yes, punta kayo sa Arizona. Emeraturo Benicia 9175. Magandang gabi. Tito Gogi at Tito Louie, kunin ko lang yung opinion nyo dito kasi parang lalo lumalawak at nag-uusapan si Aura Berguela na kung saan Aura Berguela. Oo, na kung saan ay na-insult daw siya doon sa isang guro ng Universidad ng Maynila, diyan sa may Papian, sa may Loton, na kung saan ay sinabing babaeng may lawit. Na parang na-insulto daw si Aura. Sa palagay ninyo, dapat bang ma-insulto? Dapat bang magdemanda? Dapat ba maghingi ng justice si Aura? Doon sa sinasabing babaeng may lawit. Parang ganun. Tito Louie. Anong background ba at nabanggit yung statement na yan tungkol kay Aura? Hindi kasi si Aura kasi girl na girl. Na medyo may pagka-vulgar at very showy ang mga kwan natin, ang mga kapatid nating LGBTQ. Kaya nagkakaroon ngayon ng hindi magandang epekto sa ibang mga tao dahil nga sa ating the way we carry ourselves. May nag-attitude, merong nagpapabongga. Kaya hindi mo you cannot change the fact that magkakaroon ng ganung klaseng salitaan ng mga tao. It's how you carry yourself. Kaya nagkakaroon ng ganung klaseng statements. Ewan ko kay Aura kasi parang lapitin siya talaga ng bashing, yung kung ano yung mga hindi siya siguro gusto talaga ng karamihan. Kaya kahit ganun gawin niya na parang girl na yung ayos na, hindi siya gusto. Hindi dahil sa bading siya na nagpapababae, hindi yun Hindi lang siya talaga gusto per se. Ganun lang siguro talaga. Kasi kanina lang tanghali, kanina lang sa It's Showtime. Ang galing magdala ni Vice Ganda. Ayos na ayos si Vice Ganda. Yes. Girl na girl ang ayos niya. Tapos tawag sa kanya ng isang contestant to sa Laro Pick. Sir siya lang sir. Sir siya lang sir kay Vice Ganda. Hindi po sir, ganun. Pag sila sagot niya, sir, sabi ni Vice, sabi niya, iba na lang kakausapin ko, sabi nila ni Vice. Parang pabiro niya, Pero, nag-sorry yung mama, nag-sorry siya. Tapos, nung tinanong siya ulit, sir na naman ang sinasabi niya. Nasasalay talaga siya lang sir dun kay Vice. So, sabi naman ni Vice sa kanya, it's okay. Okay lang yan. Sabi ni Vice sa kanya. Kasi, hindi naman, sabi ni Vice, hindi naman kaagad-agad, sabi niya na mag-sink in sa mga karamihan sa atin kung ano talaga tayo. So sabi niya, okay lang yan. Sabi ni Vice, ganun lang. Kasi hindi mo naman talaga control ang lahat. Meron tayong mga trans woman that can carry themselves na talagang nirespeto mo kung ano ang gusto nilang anong ayos pakita nila. sa tao. Totoo naman. So, Kaya nasa tao yan Nasa tao yan totoo. Na kapag bolga at malaswa ang yung ipinapakita sa tao, obviously they will say something. Kat nabanggit mo na nga si Vice Ganda, she carried herself very well. Correct. At saka anong pangalan nung newscaster ng TV5?
Si Karen, Karen. Look at Karen. Yes. Very dignified. Dignified, ang itsura niya. true. Kahit Oo. trans woman siya. Correct. Dito Kasi rin, Tita naman- Morley, yes. Ako kasi, mahaba ang buhok ko, di ba? Madalas napapagkamalan talaga akong, nanay, napapagkamalan Babae. akong... Ale. Tawag siya babae. Ale. Ale. Oo. Ale. Sa palengke, natatawag akong Ale. Oh. Sa tingin ko naman doon yung, kasi ang pagkakasalita, huli, huwag na natin bulitin, baka mawalan tayo ng programa. Yung pagkakasabi doon kay Aura, ako bilang isang bading, hindi mo na kailangan humingi ng magalit ka kung may tinatawag, sinabihan kang meron kang lawik o whatsoever. Oo. Totoo naman yun. Oo. Anong problema doon? Huwag mo nang pansinin. Di ba? Kung hindi ka man nila tanggap, ano magagawa mo? Di ba? Bakit kailangan ka pang mag-react? Oo. Diyos ko, lalo lang tuloy yung nagtitrigger yung mga ibang lalaki na basto sila mabading. Lalo lang nagtitrigger sila. Kung didedmahin mo yan, dead na rin sila. At saka sa totoo lang nasa ating mga LGBTQIA ang tamang pagkilot at pagsasalita para igalang tayo. Correct. Oo. Ang sabi nga ni Tito Tamorli, go ahead. Ako ay lumaki sa Parola. Lumaki ako sa squatter area. Nakasama ko yung mga baklang binabastos na tumatakbo kung saan hinahawak. Nagiging kaibigan ko sila. Pero madalas sinasabi ko sa kanila, pwede kayo mag-bondi-bondi, pero igalang nyo ang inyong sarili. Magparespeto kayo. Kasi ito yun. Oo. Parespeto kayo. Dahil nga sabi ni Ligaya ang Kitty Tamorli, an honest opinion, respeto mo din sa sarili para irespeto ka din. Sabi ni Ligaya. Respeto ka din. Yes. Kasi kung kahit ikaw bading ka, ito pananaw ko dyan, tituluhin, Tito Gogi, kahit na bading kang masiyahin, babli ka, pwede ka naman nilang irespeto dahil alam nilang masiyahin ka, alam nilang palabiro ka, alam nilang ganyan ka. Pero kung ikaw ay magdidemand kagaya ng kay Aura, abay lalo siyang lolokohin, lalo siyang malo kang babastos. Oo, lalo kang babastos. At kung ka, sige, eto. Saka ito lang ang pananaw ko dyan, kung ano ang katotohanan, ang kapilyan. Yes. Dahil walang masama sa katotohanan. Ang nagiging masama ay yung nagpapakahipokrita tayo at pinaninindigan natin ng isang bagay na ilusyon lang. Yes. Margarita Guevara, hello. At sabi ni itong si Emmanuel Asierto naman, alam mo anong tawag niya, Tita Morley, sa tandem natin? Ano? Si Emmanuel Asierto. Morley and Gorgie. Morgie. Katagang Morgie. Morgie and Tito Louie. Tama ba yan? Ano ba? Che, Emmanuel Asierto, tumigil ka. Oo. Ito po ito na nga, hindi na natin, bago tayo pansamantala magpaalam, ito nga ay sagutin na rin natin itong tinatanong ni Beng Mahadera. Talaga bang, kasi nakabalik na nga si Bea Alonso sa taping niya sa kanyang series na Whispers from Heaven. So sabi niya, ibig sabihin ba ay talagang hindi natuloy ang kasal? Sa tingin niyo talaga hindi na natuloy or tahimik lang sila? Hindi. Ako rin, tingin ko hindi na. Kasi nga, Parang kung kasal feeling kayo ko- talaga, be proud to tell people na kasal na kayo. Kasi Dapat, nga, para matigil na yung mga ang ano-ano. dami nilang napagdaanan, and yet, kung natuloy man yan, I would be happy to announce to the whole world na bagong kasal na sila finally. Pero hindi. At saka kung natuloy yan, I tituluyan, Tito Gogi, may maglilik dyan eh. Oo. Maglilik yan dahil marami naman silang invited sa mga kaibigan natin sa showbiz. Tsaka dapat nila talagang i-announce para alam na Mr. and Mrs. sila. 'Di ba? Para sa dinig ko kasi talaga ayaw daw ng tatay. Ang tatay daw talaga. 'Yun ang dinig lang namin. Tatay hindi nanay. Kasi ang sabi sa akin, mabait daw ang nanay eh. Mabait daw ang nanay niya. Tatay daw talagang ayaw. Pero kaya nga ang hinihintay nila, ang hinihintay talaga na hindi ba ito ipaglalaban ni Mr. Vincent Ko? Well, hindi natin din alam. Hindi natin saklaw ang kanyang nararamdaman, 'di ba? Kasi sa ibang mga Chinese, ayaw nila din naman daw talaga na sa simula pa lang may mga ganun ng kanigahan, parang hindi na maganda.
Di ba? Siya. Nako, wala na tayong oras. Kakapusin na po tayo. Pag-usapan pa sana natin. Kaya na lang muna din tituloy ang magdasal. Pag-usapan pa sana natin si ang Rob Gel, 'di ba? Si Robin Angeles, si Robin Angeles at saka si Angela Muji. Sa Monday na po natin pag-usapan para mahaba-haba po ang ating chikahan tungkol sa kanila. Okay. Thank you very much po sa inyong pagtutok. Kokoy Buncan, Lynn Figueroa, magandang gabi po sa inyo. Kuya Joe Barameda. At Joe Barameda. Hi, Mele Badizos. Hello sa inyo dyan. Okay. Ito po, magbasa lang po tayo. Sabayan niyo po kami sa aming ipinapanalangin gabi-gabi ang ating pong panalangin para sa kapayapaan sa Pilipinas. Ito po isasaliw ng awiting Mercy and Compassion ni Father Raul Caga ng Curve Entertainment. Makapangyarihang Diyos, sa inyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at ang kasalanan ng aming lipi. Kalugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami sa aming mga pinuno ng karunungan, integridad, katapatan at katwiran. Kalingain niyo po ang aming pamilya at ingatan ang aming mga anak. Tulungan niyo po kaming maging matuwid na mamamayan na naumuhay na mapayapa, matapat at may tunay na malasakit, pagtanggap at pagpapatawad. Protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop ng dayuhan at nakabawasak ng impluensya at ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Pagkalooban niyo po ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganaan at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ay maging yung liwanag sa Asya at sa mundo. Amen. 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 Ang ina, ang magulang, ang tatay, lolo at lola ay hindi binabastos, hindi dinudurog, hindi kinahiya, hindi pinahiya. Tandaan po natin sa 10 utos ng Diyos, ito lamang po ang mayroon dyan, ang magrespeto at pagmamahal sa ating mga magulang. Sa bawat nasasakit na salita na ginagawad natin sa ating ina, ama, lolo at lola, naghahatid sa kanila sa depresyon, anxiety, na nauuwi sa maagang kamatayan. Huwag natin hayaan mawala ang ating ina at ama ng dahil sa ating mga hindi magandang sinasabi. At tungkol naman sa mga kabataan at kababaihan na nagdadalang tao na may problema, ang sanggol sa sinapunan ay hindi pinalalagdag, hindi pinaakot, hindi pinatapong kung saan hindi isinasabi kung saan, hindi pinaamin sa kanal, dahil iyan ay dakilang regalo ng Diyos sa atin. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula. Ako po si Louie Alejandro. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa Pilipino. Sumaatin ang presensya ng Panginoong Yesus na buhay. Gumawa po tayo ng kabutihan sa kapwa. Magandang gabi po sa inyo. Happy weekend po, Tito Louie. Thank you. Have a blessed weekend. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat.